Good morning mga kasenyor. Ang aga natin dito sa Crisologo Street, dito sa Bigan. At tayo nakasuot pa ng Barong Tagalog. Dahil siyempre nandito tayo at tayo'y mamamasyal ngayon sa ating day 2 ng NLEX Lakbay Norte. Ang dadam natin pupuntahan ngayon yung mga sekreto ng Bigan, mga secret places doon sa kabundukan. Pupunta tayo sa Sea of Glass doon sa Mecbrino. Pupuntahan natin ang Raksok Waterfalls. Pupuntahan natin ang sandayan ng Tagudin, ang simbahan ng Santa Lucia, at marami pang natatagong attraction. So kaya samahan niyo ako. Kasama natin ang NLEX group of companies, kasama natin ang Caltex at ang Chevrolet. Papasyalan natin ang mga natatagong lugar dito sa Ilocos Norte. So tara na, let's go na. Pasyal na tayo. Back on the road, nandito ulit tayo sa papasok sa bayan ng Suyo. Nasa kaliwaan pa rin natin ang Burayan River. Yan sa pinakamalinis sa river dito sa Ilocos Sur. So nandito na tayo sa bayan ng Tagudin sa Ilocos Sur at pupuntahan natin ang kanilang sandayan. So yan, dyan lang sa loob ng campus ng simbahan. Sandayan. Sandayan. So yung shadow, katulad kayo alas 12, allow mo na dapat tumawa sa 1 yan. Shadow po nung bawal na dapat tatama po sa club pag nasa okay. The sundial was built in 1841. Sino ang bumuha dito, mga Spaniards? Father Juan Soralia. Father Juan Soralia. So, sundial. From Spaniards. Importante sa Sandayan, yung exact location niya dahil pinakalibrate siya like it's longitude oriental, ito yung angular na to.
nire-recalibrate siya base sa position ng sundial sa Earth. Agustin School, founded in 1910. National Tobacco Administration, Tobacco Farmers Training Building dito sa Tagudin. Side of World War II, biggest hospital installation dito sa Tagudin. The old municipal hall of Tagudin. The Tagudin Municipal Hall. So this calamansi juice is made by cooperative here in Tagudin. Tagudin sa manhanang magkakalamansi producer cooperative. Marami naman sila. Sir, ito po ang tawag po sa amin is tupig. Ah, tupig! Ito po. Dalawang baboy? Ay, sorry. So, teka na. Ito ay sinumang ipus, ito ay tupig. Yun po, tubig. Uy, mabigat ang tubig yun, hindi ka tulad nabibili sa kalsada. Yung sa ano kasi sir, Pangasinan, ganito lang po kaliit yung laman. Ito po kasi. Hindi siya wala nang lang. Lubi-lubi. Sa Tikanlu po, yan po yung LU, Lu. Biko. Kanan sa Ilocano. Ito Kan-kanan. naman po sa lahat. Maraming salamat po na nakarating po kayo dito sa bayan namin, sa bayan ng Tagudin. Itong lakbay NLEX sa Ilocos ay madalas kong inisip, I am on my 18th year as mayor. So last term ko na ito na mayor. So nakita niyo na lang kung gaano ang biyahe ko since the start of my mayorship na nakikita ko yung mga ibang tourism attractions sa mga bayan-bayan. Kaya naman ang Tagudin may kon namin yung sundial sabi ko. And it is thanks for the program 12 years ago ay naumpisahan nyo at maraming salamat din at ang naging presidente namin ay taga Ilocos. Siyempre may weight din yun na kailangan din natin i-promote kung saan din ang ating Pangulo, di ba? Although hindi naman yun ang dahilan, alam ko may program naman kayo na ginagawa pero relate din ako sa pagpapasalamat sa administrasyon na ito dahil yung Ilocos ay nasama na at masasama na sa mga programang lakbay na NLEX. So, apparently this is the only municipal hall in the Philippines with a chapel inside the municipal hall. This is the Pong Nazareno. Yan. So, nag-hold ng mass dito regularly. dito niya gusto pumunta. Para sa inyo po talaga, Mayor. Para dito. Para dito po talaga. Para sa inyo talaga. Oo. Ito nakakapagpaka. Ang dami nagulat na eh. Noon nilagay namin, sakto. So, meron silang honesty store. So,
Ay, ikaw na bahalang. So yan, may mga presyo. And then, walang nagtitinda. Store. So, kukuha ka ng ano dito. Meron naman presyo. And, ikaw bahala magbayad. At isusulat mo kung ano yung nakuha mo. Wow, very unique yung tago din. Ikaw din kukuha ng sukli. Ito yung kanilang gawang kalamansi. Ang kalamansi farm nyo saan? Ano po, may mga farmers po kami, sir. Sa kanila po sila po bumibili yung sa farmers. Hindi na lang. Kunin niyo natin. Kasi So, ang church po namin was built in 1586 by the Augustinian friars. And yun po yung bagong Spanish era. So, ang church namin po is known to be as a miraculous church for the problem of ice. So, pag may problem po kayo ng ice ngayon, you can go and ask for the divine mercy and providence of Saint. Ang patron saint po namin is si Saint Lucy. Meron po kaming relic ni Saint Lucy dito. So, kung pwede po, punta tayo sa loob. First class relic ni St. Lucia. So, hindi ko na makaalam ano po bang kwento. po, parang gusto po namin kahit i-welcome na bumabalik tayo sa nakaraan na. Para binabalikan natin kung saan talaga tayo. At saka kung ano yung pinaka-roots natin. Kasi doon natin din mahahanap kung sino ba talaga tayo. So, yung pinaka-dibdib po niya, yung pinaka-opening namin kasi we wanted you to welcome full-heartedly po. Oh my God! Ang pangalan mo. Sino ka pag-bukilaw to? Nice. Makikita po natin dito yung mga murals, mga paintings na gawa po din po ng mga locals dito. Very basic. Ang ganda nyo. Very... Alam, ginawa siya isa in one go? Or parang... Hindi po. Parang ano po siya, nag-start po siyang na-construct ng buong Aluminac in past 2019 pa po. So, parang community building po siya kasi all locals po yung gumawa, pati yung mga engineers, mga ganun po, mga nag-conceptualize, mga carpenters, ganun po siya. Pati din po yung mga materials po na ginamit are all sustainable materials and makikita lang po natin siya locally dito sa Ilocos Sur. So, yung international artists tsaka mga local artists po dito, yung mga yung pinakaulo po kanina, doon din po natin nakikita yung salon
Okay, proceed na po tayo dito. Marami akong lalakaran. Lakas mga pizza delegates from Manga. namin kasi po dinerive po siya sa Ilocano dialect. So gusto po namin na mas makilala po yung Ilocano culture and gusto po namin na ma-welcome din po yung mga locals dito. So yun po. Ito po dito yung kitchen. Makikita niyo po dito yung mga spaces po dyan na yung mga in-house guests po pwede pong magluto. So pwede po silang bumili ng mga goods dito. Tapos po ang tinatarget po kasi namin market is yung from mid to long term stays. Ipapakita ko sa inyo yung isang room or dalawa po pala na showroom po namin. Ipapakita po namin yung room. Nice. Dito pwede mo kayong pumasok. Nice. This is a room for the night. Ang ganda naman. Very impressive. The concept is wabi-sabi. It's a Japanese term for perfectly imperfect. So, very sustainable yung gamit nila.
Hello mga ka-senior. We're finally ending our second day here of our NLEX Lakbay Norte event dito sa napakagandang Santiago project by Illuminax. Wow! Ang ganda ng ating second day. Ang aga natin gumising dahil nag-shoot pa tayo doon sa may Crisoldo Street, yung Barong Tagalog. Okay, so that's about mga 2:45 and then by 4 o'clock kailangan na namin mag-check out dahil we're going to go to Quirino View Deck. Ito yung Quirino, ito yung bayan sa may kabundukan na ng Ilocos Sur. So we drove sa National Highway and then kumaliwa kami sa may Candon and then we reached Quirino almost mga 6 o'clock and ang ganda ng Sea of Clouds, ang ganda ng view from the view deck. Nakita namin yung bayan ng Quirino from the view deck. So, napapagaligiran siya ng kabundukan. Ito yung lugar na matagal ko nang gustong puntahan, itong loop na to. So, finally, nagawa natin to. We were not able to go to Tirad Pass sa may Gregorio del Pilar. So, after Quirino, dumaretso kami ng Cervantes. We did some shoot of the town of Cervantes and then umakyat uli kami ng kabundukan sa Besang Pass. Fortunately, we were able to do a short stopover doon sa may monument sa Besang Pass. This is a very historic monument dahil ito yung nanalong Pilipino at American forces versus the Japanese. From Besang Pass, bumaba kami and pumunta kami sa isang napakagandang waterfalls. So, ang tawag sa waterfalls is the Falls of Happiness. Yung Ilocos terms niya, medyo nakalimutan ko na, pero napakagandang waterfall. Siguro, it's about 50-60 kilometers. 20 pesos ang entrance, and then, ang trekking mga 15 minutes lang, madali lang naman, mas madali siyang puntahan. Masarap sanang maligo dahil napakalinis ang tubig, dahil kaso wala na kaming time. So, from the waterfalls, bumaba naman kami ng Tagudin, at pinuntahan namin ang very historic Sandayal, sa bayan ng Tagudin. So nakita namin yung Spanish sundial doon at although hindi namin makita yung tunay na oras dahil medyo cloudy, at least nakita namin ng almost 200-year-old sundial. And then I was able to shoot doon sa simbahan ng St. Agustin sa may Tagudin. We visited the old municipio and bumisita kami sa bagong munisipyo. Fortunately, inimbitahan kami ni Mayor. Dumating si Mayor, napakabait ni Mayor. At pinakain kami ng lunch, pinatingin kami ng mga local kakanin. At pinakita sa amin yung one of the few munisipyo na may chapel sa loob. Then nakita natin yung honesty store. And then nung pauwi na kami, pinatigil pa niya kami doon sa tindahan ng halo-halo na napakasarap din na natikman din natin. Our last stop is the Santa Lucia Church sa may Santa Lucia. Maganda rin to. It's shaped like the Sistine Chapel sa Rome. Very massive siya. Medyo ginagawa lang but we were able to see the interior of the church. Napaka-detail niya. So after Santa Lucia trip, nag-drive na kami dito sa tinatawag na Santiago project na napakaganda rin. Ang gaganda ng mga rooms, it's made from sustainable materials. Lahat ng mga materials na galing dito sa Ilocos ay ginamit nila. Nagamit ay bamboo wood at saka mga pawid lang. Pero ang ganda ng pagkakagawa. So ngayon, medyo nagpapahinga na tayo. I will be having dinner later dito rin sa hotel. In the meantime, chill lang tayo at manonood tayo ng sunset. With that, I'd like to thank you very much for watching our day 2 of Lakbay Norte by NLEX. Salamat din sa Chevrolet providing the vehicle and for Caltex for providing the fuel, and then iba pang sponsor like Jollibee, in Leslie, at marami pang iba. Ang daming goodies natin sa loob ng kotse at hindi tayo naboboard during the long ride. So with that, maraming salamat. Thank you very much for watching. Until our next vlog, see you soon!